We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that He gave His life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, reaching for the world to see. He's the great I am, He is Lord of lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, if only we remain. Grounded in the Bible, focused on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory.
Tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Mahabagin po namin Diyos. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito, umagang kay ganda, na kung saan Panginoon ay patuloy po namin nararanasan ang inyong kadakilaan, kahabagan, mga pagpapalang patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Mga pagpapalang kayo lamang ang pwedeng magkaloob nito. Salamat po ng marami dakilang Diyos. Ngayong umaga, Ama, amin pong pinagtatagubilin ng amin pong sarili sa inyo. Nang araw na ito ay isang malaking pagpapala sa bawat isa sa amin. Lalo't lalo tigit ang hanapin kayo tuwing umaga sa pamagitan pa ng God First Morning ang inyong salita ay patuloy na manguna sa aming pong buhay. Sa pasimula ng aming pong programa, Panginoon, ay inihiling po namin kayo na makiusap sa bawat sa amin saan man dako kami naroon. Pagpalain, Panginoon, ang programang ito. Patawarin kami sa amin pong mga kasalanan sa pangalan po ni Jesus. Amen. God First Morning, everyone. Mga kapatid, sa na po kayo. Medyo pinamalat po ako. Medyo napagod sa mga nakaraang mga araw, mga kapatid. So, para nakakapanibago ang ating pong platform muli, mga kapatid, sapagkat tayo ay isang panibagong platform ang ating pong gagamitin, ang ating pong MS Teams. So, purihin ng Diyos, tayo po ay narito na sa bilang na ito. Ngunit bago tayo dumako doon, nais kong batiin ang bawat sa inyo. Si Brother Jonathan Malonzo, Johan Musico, si Brother Moises Canlas, God First Morning sa inyo. Brother Melvin, salamat, purihin ng Diyos sa inyo po patuloy na pagpapagamit at sa paglilingkod. Si Brother Edmund Savio, Sister Nelia Ropenta, from Area 1 pa, sa dulo pa ito mga kapatid, galing kami nakarang araw dyan. Good morning, Ma'am Nelia. So, Elizabeth Piñaport, good morning, Ma'am Beth. Good morning po, Pastor Jupet, Brother Ding. Good morning, God First Morning. God First Morning, Pastor Serin Paulino. Jamie Navales, Normita Baron. Good morning po, Ma'am. Ma'am Irene Mislos, Melica Rosales, and Pastor David. Pastor David Claveria, purihin po ang atin pong mahal na Panginoon, mga kapatid, sa inyo pong maagang paglilingkod. At ganun din si Sister Net Lazaro, God First Morning, Ate Net, God First Morning, Sister Claire, Elmer Sabio ng Saging, God First Morning, at Melba Sarmiento, God First Morning po, Pastor Archie Cabucos, Abel Abanes, Brad, thank you, and Instituto Madjanon, Pastor Joey, God First Morning, Pastor Ramil, God First Morning sa iyo, Teddy Francisco, Reyes Cabusa, God First Morning, and Sister Liway, Ma'am Liway Balagtas, maraming pong salamat sa inyong lahat mga kapatid, at tayo pong lahat ay narito upang simulan ang ating pong programa ng God First Morning. Ang ating pong mga participants ay narito ayon po sa pagkasunod-sunod ng ating pong programa. Ang ating pong Bible reading ngayon ay si Brother Stanley Sawit. Brother Stanley Sawit, nandito na po ba kayo? Just open your cam and then we read the Bible na po. Then ang ating pong mag-reflect, Pastor Antonio Salarza and Pastor David Claveria. And then mag-close in prayer, Brother Stanley Sawit. And then after that, ang ating pong SDA Church History, play po natin yon as usual. And then after that, history is Jesus Wins Devotional, led by Ma'am Christine Musico. Nakaready na po siya, nandyan na po siya. Then God First Video, then natin pong Council of Stewardship, pangungunahan po tayo ng ating pong mahal na Pangulo, Pastor Jerry Stabillo, and then we will proceed at the acts of prayer. Pangungunahan po tayo ni Pastor Tony Salazar and Pastor David Claveria. Yun po ang ating pong programa mga kapatid. Dalangin po natin ng ating pong programa isang malaking pagpapala sa bawat isa sa atin. Akin na pong inanyayahan si Brother Stanley Sawit. Napangunahan tayo sa ating pong Bible reading at tayo pong mga kapatid ay nasa Ikalawang Chronicles
chapter 13 mga kapatid. Brother Stanley Sawit, are you here? Mga kapatid, dito na po ba? Kung wala po siya, sino po kaya pwede mag-sub? Yun po ang makapag-open ng mic. Brother Edmond, pwede ba or Brother Melvin, pa-share sa screen natin yung ating pong Bible reading? Yun. Sige po. Sino po pwede magbasa mga kapatid? Ma-open po ng cam. Kung sino po pwede mag-volunteer. Kung wala pa po si Brother Stanley. Sawit, ang kapatid natin. Basahin po natin 2 Chronicles. Sige. Nasa 2 Chronicles chapter 33 na po tayo. Happy God first morning po sa mga kapatid po nating nasa Facebook. Patuloy po nating i-share ang MS Teams na bago po nating ginagamit para po mas marami pa ang makapasok. Alam po natin na medyo mayroon challenge po, no? Patuloy po natin silang i-invite. 2 Chronicles chapter 33, ang paghahari ni Manases, ang kanyang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito po ay may verses hanggang 25. Si Manases ay may 12 taon nang siya ay magpasimulang maghari. At siya ay nagharing 55 taon sa Jerusalem. At siya ay gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ayon sa mga karumaldumal ng mga bansa na pinalayas ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. Sapagkat kaniyang itinayo uli ang mga mataas na dako na iginiba ni Ezekias na kanyang ama, at siya'y nagtayo ng mga dambana na ukol sa mga Baal at gumawa ng mga asera at sumamba sa lahat ng natatanaw sa langit at naglingkod sa mga yaon. At siya'y nagtayo ng mga dambana sa bahay ng Panginoon na pinagsabihan ng Panginoon, sa Jerusalem ay malalagay ang aking pangalan magpakailanman. At siya'y nagtayo ng mga dambana na ukol sa mga natatanaw sa langit sa 2 looban ng bahay ng Panginoon. Kaniya rin namang pinaraan ang kanyang mga anak sa apoy sa libis ng anak ni Hinom, at siya'y nagpamahiin at nagsanay ng panggagaway at nanguhula at nakipagsanggunian sa mga masamang espiritu at sa mga mahiko. Siya'y gumawa ng maraming kasamaan sa paningin ng Panginoon upang mungkahiin niya siya sa galit. At yes po. Bakit po? Okay lang po. Okay lang po. Okay lang po. Salamat Brother Melvin. Salamat po. Verse 7, at siya ay naglagay ng larawan ng, kala ko po wala akong mic. Verse 7 po, at siya ay naglagay ng larawan ng Diyos-Diyosan na inanyuan na kanyang ginawa sa bahay ng Diyos na pinagsabihan ng Diyos kay David at kay Salomon na kaniyang anak. Sa bahay na ito at sa Jerusalem na aking pinili sa lahat ng mga alipi ni Israel, aking ilalagay ang aking pangalan magpakailanman. Nibabaguhin pa man ang paa ng Israel sa lupain na aking itinakda na ukol sa inyong mga magulang, kung kanila lamang isasagawa ang lahat ng aking iniutos sa kanila. Sa makatuwid bagay ang buong kautusan at ang mga palatuntunan at ang mga ayos sa pamamagitan ng kamay ni Moises. At inilagay ni Manases ang Huda at ang mga taga-Jerusalem na anupat sila'y nagsigawa ng higit na sama kaysa ginawa ng mga bansang nilipol ng Panginoon sa harap ng mga anak ni Israel. Ang parusa kay Manases at ang pagbabago. At ang Panginoon ay nagsalita kay Manases at sa kanyang bayan, ngunit ni walang bahala nila. Kaya't dinala ng Panginoon sa kanila ang mga punong kawal ng hukbo ng hari sa Assyria, na siyang nagdala kay Manases na may tanikala
at ginapos siya ng mga damal at nagdala sa kaniya sa Babylonia. At nang siya ay nasa pagkapighati, siya ay dumalangin sa Panginoon niyang Diyos at nagpakumbabang mainam sa harap ng Diyos ng kanyang mga magulang. At siya ay dumalangin sa kanya at siya ay dininig at pinakinggan ang kanyang pamanhik at ibinalik siya sa Jerusalem sa kanyang kaharian. Nang magkagayoy nakilala ni Manases na ang Panginoon ay siyang Diyos. Pagkatapos nga nito ay nagtayo siya ng isang kutang panglabas sa bayan ni David sa dakong kalunuran ng Gihon sa Libis hanggang sa pasukan sa pintuang bayan ng mga isda at kaniyang kinulong ang Opel at itinaas ng malaking kataasan at kaniyang nilagyan ng mga matapang na pinunong kawal ang lahat ng bayan na nakukutaan sa Huda. At kaniyang inalis ang mga diyos ng iba at ang Diyos-Diyosan sa bahay ng Panginoon at ang lahat ng dambana na kanyang itinayo sa bundok ng bahay ng Panginoon at sa Jerusalem at inihagis ang mga yaon mula sa bayan. At kanyang itinayo ang dambana ng Panginoon at naghandog doon ng mga hain na mga handog tungkol sa kapayapaan at tungkol sa mga pasalamat at inutusan ang Huda na maglingkod sa Panginoon sa Diyos ng Israel. Gayunmay, naghain ang bayan na nagpatuloy sa mga mataas na dako ngunit sa Panginoon lamang na kanilang Diyos. Ang sa mga gawa ni Manases at ang kanyang dalangin sa kanyang Diyos at ang mga salita ng mga tagakita na nagsalita sa kanya sa pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, narito nakasulat sa mga gawa ng mga hari sa Israel. Gayon din ang kanyang panalangin at kung paanong dininig siya at ang buong niyang kasalanan at pagsalansang niya at ang mga dakong kanyang pinagtayuan ng mga mataas na dako at pinagtindigan ng mga asera at ng mga larawang inanyuan bago siya nagpakumbaba. Narito nakasulat sa kasaysayan ni Hosea. Sa gayoy natulog si Manases na kasama ang kanyang mga magulang at inilibing nila siya sa kanyang sariling bahay at si Amon na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Ang paghahari ni Amon. Si Amon ay may 22 taon nang siya'y magpasimulang maghari at siya'y nagharing 2 taon sa Jerusalem. At siya'y gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon gaya ng ginawa ni Manases na kanyang ama. At si Amon ay naghain sa lahat ng larawang inanyuan na ginawa ni Manases na kanyang ama at naglingkod sa mga yaon. At siya'y hindi nagpakumbaba sa harap ng Panginoon na gaya ng mapagpakumbabang si Manases na kanyang ama, kundi ang Amon ding ito ay siyang sumalangsang sa higit at higit. At ang kanyang mga lingkod ay naghimagsik laban sa kanya at pinatay siya sa kanyang sariling bahay. Panghuli, ngunit pinatay ng bayan ng lupain ang lahat ng nagsipang himagsik laban sa Haring Amon at ginawang hari ng bayan ng lupain si Josas na kanyang anak na kahalili niya. Amen. Everybody say amen, mga kapatid. Amen. Amen. Pagkain ng Diyos. Okay, maraming salamat po, Brother Edmond, sa pagbabasa. Kung kayo po magre-reflect, mga kapatid, paki-open nyo lang po ang inyo pong mic para po, paki-open ang mic and cam para po mas maganda, mga kapatid, ang atin pong programa na lahat po ng magsasalita ay hanggat maaari ay naka-open ang kanila pong cam. Pastor Tony and Pastor David, sila po ang nakatalaga na magbibigay sa atin ng reflection ngayong umaga. Pastor David, God first morning. It's your turn now, Pastor. Okay, God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning po. Good morning. So, napakagandang kwento po ito, mga kapatid, ano? Itong 2 Chronicles chapter 33, ano po?
Ito po ay kwento sa buhay at sa paghahari po ni King Manasseh. At kung paano siya tumalikod po sa ating Panginoon. At ang sabi po ng banal na kasulatan, si Manasseh ay gumawa ng malaking kasalanan sa ating Panginoon. At kung titingnan natin sa 2 Chronicles chapter 33 verse 9, ay he did more evil than the nation whom the Lord had destroyed before the children of Israel. So gumawa siya ng mas higit pa na kasalanan doon sa mga nasyon na sinira ng Panginoon Diyos sa harapan ng mga Israel. Ang ginawa niya po, mga kapatid, ay gumawa siya ng mga dambana at nagsimba sa mga Diyos-Diyosan. Po. At the same time, kung titingnan natin ng verse 9 ay yung Juda ay niligaw niya, ang Jerusalem ay naisama niya sa pagtalikod sa ating pong Panginoon Diyos. Ang pinakamasakit pa po dito, higit sa lahat, kung babalikan natin ang verse 6, kahit po yung kanyang mga anak ay pinaraan niya po sa apoy. Kung tinignan ko po dito ang ating komentaryo, ay di natin alam kung ilan ang tumaan na mga anak ni Manasseh sa apoy, sa paghandog sa apoy. Ngunit ito ho ay naging karanasan ng kanyang mga anak sa verse 6, that he caused his son to pass through the fire. So matindi ang ginawa po ni Manasseh, mga kapatid, na pagtalikod sa ating pong Panginoon Diyos. Kaya ang nangyari po, mga kapatid, sa kwentong ito ay pinahintulutan po ng ating dakilang Diyos na sila ho ay bihagin ng Assyria. Sila ho ay sila po ay nakanker, mga kapatid, ng Assyria. Kaya ang nangyari po dito ay kinuha si King Manasseh at dinala po sa Babylon, mga kapatid. Ano po? At sa huling kwento ay napakaganda. Bakit po? Kasi si King Manasseh, mga kapatid, sa kabila po na yan po ang kanyang ginawa na kasalanan. At nung pinahintulutan po ng ating dakilang Diyos na siya po ay bihagin ng Assyria, mga kapatid, at siya ho ay pinahirapan. At nung siya ho ay nakaranas po nito, sabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid, ay nagpakumbaba siya sa ating Panginoon Diyos. So, sa verse 12, sabi dito ay nung naranasan niya ito, siya ho ay nakipag-usap sa ating Panginoon Diyos at siya ho ay nagpakumbaba sa Diyos ng kanyang ama. Ang napakabuti at napaganda nito, ang Diyos natin ay Diyos na mapagpatawad, Diyos na pag-ibig. Kaya po tinanggap po, mga kapatid, ng ating Panginoon Diyos ang paghingi ng pagpatawad po ni King Manasseh, mga kapatid. So, sinika po ni Manasseh na alisin lahat ang mga Diyos-Diyosan at ibinalik niya po ang pagsamba at ang tunay na pagsamba sa ating pong dakilang Diyos. So, bakit ito pang nangyari po ito sa buhay po ni Manasseh, mga kapatid? Sapagkat tinalikuran po ni Manasseh. Sa verse 1 pa lang, siya po ay nagsimula na naghari at sa loob ng ilang taon, for almost 55 years sa kanya pong paghaharing ito, ay gumawa siya ng kasalanan, mga kapatid. Ngunit ang kagandahan nito ay tinalikuran niya,
o ang dahilan po ng kanya pong kasalanan sa Panginoon ay yung pagtalikod niya sa ating Panginoon Diyos at na-impluwensyahan siya ng mga nasa paligid ng mga nasyon, mga kapatid. So sa bagay na ito ay sa kabanatang ito, mga kapatid, ay pinakita ng Diyos ang disiplina kay King Manasseh sa pamagitan po ng pagpaintulot ng paghihirap sa kanya nung siya po ay binihag, mga kapatid. So dapat ang mangyari po dito, mga kapatid? Hopefully ay makita natin sapagkat yung kanyang ama na si Hezekiah ay naging tapat sa Panginoon Diyos. Naging tapat siya sa Panginoon Diyos. Hopefully, siya din po dapat ay naging tapat din po sa Panginoon sapagkat siya ho ay anak ng hari. At ito po ay nakikita niya rin at naranasan niya rin po. Ngunit sa bagay na ito ay nakita natin na siya ay tumalikod. Ngunit ang kagandahan nito, siya ho ay nanumbalik po sa atin pong Panginoong Diyos. Ano po ang reflection sa bagay na ito, mga kapatid? So may mga bagay na nakaka-influence po sa ating pong buhay. At minsan tayo po ay nadadala, ang ating sarili ay na-influensyahan ng makabundong mga bagay na ito at minsan tayo po ay nakatalikod o tumalikod sa ating pong dakilang Diyos. Higit sa lahat, mga kapatid, ay ang kagandahan nito ay our God is a God of love. Kung tayo man ay tumalikod sa ating Panginoon, ay handa niya tayo pong tanggapin at patatawarin. Ang Diyos ay handa na tayo po ay tanggapin anuman ang ating pong kasalanan, mga kapatid. Ito man ay malaki. Hindi tayo tatalikuran ng ating pong dakilang Diyos sa bagay na ito, mga kapatid. Kaya pag tayo po ay may mga bagay minsan na pinahintulutan ng ating Panginoon upang tayo'y palalahanan, tayo ay kanyang i-reach out para tayo ay manumbalik sa Kanya. So kung ito man ay ating naging karanasan, ito ay yung pagpukaw ng ating Panginoon Diyos upang kilalanin muli siya na ating Diyos na tagapagligtas po, mga kapatid. So ang ating Panginoon ay hindi po malayo sa atin kung tayo man po ay tumalikod sa ating Panginoon Diyos. So yun po ang aking pong reflection sa oras na ito. God first morning po sa ating pong lahat. Hey, Amen. 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 Pastor David, sa iyong reflection mo. So dito, mga kapatid, ay isang kwento ng pangunguna sa bayan ng Diyos. Kaya makikita natin dito, mga kapatid, malaki ang impluwensya ng hari o ng leader sa buhay paglilingkod ng mga sumusunod, mga kapatid. Itong si Manasseh, ipinag-utos niya na sila'y mag-alay, mga kapatid, sa bayan Israel. Sa Juda ay talaga namang sunod din sila, ngunit nung siya'y dinisiplina, nung siya'y pinaghihirap ng Diyos o siya pinaghihirap ng Panginoon, nagpakumbaba siya, mga kapatid, sumunod din yung bayan ng Diyos. So matagal siya naglingkod, sabi dito, siya ay 55 taong gulang sa Jerusalem. Bata pa lamang siya ay naging hari na siya, ngunit sa kanyang paghahari ay nasimulan niya ang kasamaan. Kaya nga nung sumunod ang kanyang anak na si Amon ay nasa 22 years old siyang nagpasimula maghari, mga kapatid. At 2 taon lamang ang paghahari ni Amon, mga kapatid, sa hari ng Judang ito. Ngunit ang masaklap sa buhay ni Amon ay yung kasamaan. Makita niyo, mga kapatid, ginawa ni Hezekiah, yung kasamaan ni Manasseh, nagawa niya ang kasamaan sa kanyang paghahari
So marami kasamaan na kanyang ginawa kahit kayo kanyang mga anak ay kanyang inialay dito. So pagkatapos mga kapatid ay dinisiplina, tinuruan siya ng Diyos, pinaghirap siya ng Panginoon at siya naman ay nagsisi at talaga namang ah, nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Nung namatay siya ay humalili ang kanyang anak. Nung humalili ang kanyang anak ay yung masama mga kapatid ang kanyang ginawa mga kapatid. Kanyang ginawa ang masama sa paningin ng Diyos. So, ang ibig kong sabihin ay hindi nakita, mas higit na nakita ni Amon ang kasama ang ginawa ng kanyang ama kaysa yung mabuti mga kapatid. So dito ay sa halip na ituloy sana ni Amon ang mabuti, ngunit ang kanyang itinuloy ay ang masama. Kaya sabi ng Biblia, kanyang ginawa ang masama sa paningin ng Diyos, gaya ng ginawa ni Manases na kanyang ama. So, meron din naman mabuting ginawa yung kanyang ama, mga kapatid. Ngunit ang kanyang nasundan ay yung masama, mga kapatid. Yun ang kanyang nakita, nabigyan niya ng pansin, mga kapatid. Kaya tayo mga magulang ay balansin natin ang atin pong pangunguna sa ating sambahayan. Baka naman mas marami ang masama na nakikita sa atin, mga kapatid, sa ating ginagawa o ng ating pong ginagawa natin. Baka makita ng ating mga anak yung kasamaan na maaaring sundan nila. Kaya mga kapatid, mahalaga po yung impluensya sa ating pong mga anak. Yan po yung aking isang nakikita rito. Okay, nandito na po si Pastor Tony Salarsa na siyang isa pa nating kamanggagawa na magbibigay ng reflection. Basahin ko nga po muna. Pastor Tony, dito na po ba kayo? Kung wala ay magbabasa po ako ng atin pong reflection. Isa lamang na meron dito, Brother Romel, sabi rito, pagsisisi at pagpapakumbaba. Ang tunay na pagingin ng tawad ay nangangailangan ng pagpapakumbaba. Ang pagiging bukas palad ng Diyos ay nagpapatawad, ay nakasalalay sa ating pagkilala, sa ating pagkakamali. So, kahit napakalayo ng inabot ng kasalanan ni Manases, tinanggap pa rin siya ng Diyos. Ito ay patunay na ang kanyang biyaya ay mas malaki kaysa anumang pagkakamali. So, pagtitiwala sa karanasan ng Diyos. Ang karanasan ni Manases ay nagpapatunay na ang Panginoon lamang ang tunay na Diyos na nagmamay-ari ng lahat ng otoridad sa langit at sa lupa. Nang siya'y nasa kagipitan, nagsumamo siya sa Panginoon, niyan Diyos, at lubos na nagpakumbaba sa harap ng Diyos na kanyang ninuno. Nang siya ay manalangin sa kanya, dinggin ang kanyang daing, ibinalik siya sa Jerusalem at sa kanyang paharian ay nakilala ni Manases na ang Panginoon Diyos. Nakilala ni Manases na ang Panginoon ang Diyos. Okay, God first morning mga kapatid, wala na po bang ibang reflection? So, sino sa inyo, kung nice nyo po magbigay ng reflection mga kapatid, open nyo lang po ang inyo pong cam at ang inyo pong mic, ang cam icon ay nandito lang po sa taas. Kung dati-rati ang atin pong mga icon ay nasa baba sa Zoom, ngunit dito po sa atin pong bagong platform, MS Teams, ay nasa taas lamang po mga kapatid. So, nandyan lang po yan. Click sa bandang right side. So, click nyo lang po. Nandyan din po ang mic. Nandyan din po ang, pwede po kayong mag-react dyan. Pwede rin po kayong mag-raise ng inyong kamay. So, pipindutin nyo lang po ito mga kapatid. Pero yung mga organizer lamang or host, ay sila lamang yung pwede makapag-share screen mga kapatid. So, tayo po ay nasa bilang na ng 53. Sana po ay patuloy po nating i-promote, i-share ang link ng atin pong God First Morning mga kapatid. Ito na po yung ating bagong link, ang MS Teams mga kapatid. Okay, meron pa po bang gusto mag-reflect mga kapatid sa atin pong
binasa ngayong umaga ng ikalawang kronika ng chapter 33, mga kapatid. Kaya nga sa buhay natin, mga kapatid, lagi po nating pipiliin ang mabuti. Lagi po nating susundin ang kalooban ng Diyos. Kasi mas higit na parang dito mga kapatid, gumawa ng masama, pero nagbago din naman sa bandang huli ng kanyang buhay itong si Manases. Pero yung kanyang anak na si Amon ay mas madaling minana ng kanyang anak yung ginawa ng kanyang ama na masasama, mga kapatid. So, tayo bilang mananampalataya ay panatiliin po natin na laging nakakonek sa ating Panginoon at piliin po natin ang gumawa palagi ng mabuti. Itong si Manase, mga kapatid, ay nakipagsangguni din sa mga masasamang espiritu, mga gumawa din siya ng panghuhula, pangkukulam, panggagaway. Sumangguni din siya sa masasamang espiritu, sa mga salamangkero. So, yun mga kapatid. So, yun po ay hindi po kagustuhan ng Diyos ang mga bagay na yun, yung sumangguni. So, pagka minsan natutokso ang tao na sumangguni sa mga ganoon, so kahit sa panghuhula, kung ano-ano pang mga ginagawang panlilinlang ni Satanas, mga kapatid, hindi po yun ang kagustuhan ng ating mahal na Diyos. Kung hindi palagi po tayong sumangguni sa Kanya. Sapagkat ang Diyos naman ay mabilis namang sasagot, mga kapatid. Sa iba't ibang kaparaanan ay sumasagot ang Panginoon at patuloy namang dumidinig ang Diyos sa lahat ng ating dalangin. So, sabi ni Sister Brenda Manukay, na ito ay galing po sa FB, sinare po ni Brother Edmond, lahat tayo may pagbabago. Kung anong nagawa, pagkakamali na may buong puso, tulad story ni Manases at Amon, tayo lahat ay babaguhin ng ating Panginoon na makilala ang tunay na Panginoon. God is love. Maraming salamat, Brother Edmond. Okay, maraming pong salamat, Sister Brenda, sa inyo pong reflection, mga kapatid. Pastor Tony, dito na po ba kayo? Pastor Tony Solors. Okay. Meron po ba, mga kapatid? Wala pa po siya dito. Pero po gusto magbigay ng reflection. Morning po. Sige po. Sige, pagbukas lang po kayo ng camera, mga kapatid. Masanay po tayo magbukas ng camera kung kayo po nais magbigay ng Morning po, Pastor reflection. Nelson. Sige, Brother Romel. Sa susunod, magbukas po kayo ng camera, mga kapatid, ha? Kasi naka-live po tayo, mga kapatid. Para ma-maintain po natin na ang bawat nagsasalita ay hanggat maaari naka-live, nakabukas po ng cam, mga kapatid. Kasi ito po ay nagre-reflect sa atin pong FB Live, mga kapatid. Maraming salamat. Sige, Brother Romel. Happy God first morning po, Pastor. At sa ating lahat po, mga kapatid, happy God first morning. Tunay nga po na may dadagdag po ako din sa bandang huli sa aking pong kinumen. Alam niyo po, mga kapatid, mayroon po akong gustong idiin na kahit gaano man kasama ang tao, nakikita ko din, mga kapatid, na ang Diyos ay talagang bukas ang Panginoon sa taong handang magsisi po sa kanyang kasalanan. Tulad niya po na Manases, nakita natin po ang kanyang kasalanan. Kaya ito po ay isang paalala na kapag tayo po pala ay maging bukas din doon sa ibang mga tao po ng kalayaan nila sa kasalanan. Na alam niyo, na-met ko po kasi yung kaibigan ko dito sa nagkakarwas. Malapit lang sa ating church. Inopen ko po yung about sa buhay ni Jesus. At niyaya ko silang mag-basketball doon sa ating court sa CLPM. Talagang tumugon sila, mga kapatid. At sabi ko nga, alam niyo, mga kapatid, malapit nang bumalik ang Panginoon. Sabi niya, oo nga, brother, ang isang ang tawag sa akin ay pastor. Oo nga, pastor. Hindi nga namin alam kung ano mangyayari sa buhay namin. Sabi ko po, mayroon pang paraan para tayo ay magbago kapag tayo ay lumapit sa Diyos.
Kaya ang sabi niya, gusto nga namin makapagsimba, hindi namin alam kung paano. Kaya nakikita ko diyan mga kapatid, na ang buhay ni Manases, makikita natin na grabe kasama ang nangyari sa buhay niya at nilakaran pa ng kanyang anak. Pero ang Diyos mga kapatid ay bukas palad. Basta nakita niya yung puso mo na talagang may pagsisisi, handang sundin ang otoridad ng Diyos at handa rin pong lingapin ang pagmamahal ng Diyos, ay bukas din po siyang magmahal sa atin. Kaya ang aral nito mga kapatid ngayong umaga, wala pong pinipili ang Diyos. Sino mang tao, basta nais niya pong lumapit sa Kanya na mayroong pong pagkilala na ang Diyos ay Kanyang tagapagligtas. Kaya po sa ating paglalakbay, mahalaga din po mga kapatid yung maging modelo tayo sa ating pong mga kapatid, mga anak, nabanggit kayo ni Pastor, sa ating asawa. Alam niyo mga kapatid, minsan nakakalimutan na nating mag-worship sa ating pong bahay. Yan po ay totoo. Kaya kahit nga sa aming bahay, minsan nakakalimutan na naming mag-worship. Pero ang sabi ko sa aking mga anak-anak, nandyan man ako sa bahay o wala, mag-worship po kayo. Kasi po, hindi natin alam mga kapatid kung kailan darating ang mga bagay na hindi natin inaasahan. Lalo tigit po yung pag-aaway sa iba't ibang bansa ngayon. Kaya ang bilin ko lagi sa aking mga anak, ako po ay nasa gawain. Pag may nangyaring bagay, example na ako ay matatrap sa ibang lugar, kami ay nasa misyon, hindi na tayo magkikita. Pero ang dalangin ko sa kanila, hindi man kami magkikita mga kapatid, ay haharap kaming lahat sa pagdating ng Panginoon na sama-sama. Yun yung aking sinasabi lagi sa aking mga anak, sa aking asawa. Kaya ganun din po tayo mga kapatid na nandito sa platform, mahal tayo ng Diyos. Kaya lagi nating palalahanan po ang ating family, ating kaibigan, na tayo po ay laging magkaroon ng magandang relasyon at koneksyon sa Panginoon. Ano man ang mangyari, lagi dapat tayong nasa tabi ng Panginoon at sumusunod sa kanyang kalooban. Yan lamang po ang aking may bahagi. Happy God First Morning sa ating Okay, maraming salamat, Brother Abel, sa iyong reflection. Mga kapatid, salamat po ng marami. Meron pa bang gusto mag-reflect mga kapatid? May oras pa tayo. Meron pa bang last one? Okay, 1, 2, meron pa. Kung wala na mga kapatid, maraming pong salamat. So tatandaan po natin ang salita ng Diyos ngayong umaga. Ang ikalawang Kronika, chapter 33, ito ay kwento ng paghahari ni Manases, mga kapatid, na gumawa ng kasamaan sa harapan ng Diyos. Ngunit didisiplina, pinaghirap ng Panginoon nung siya'y nakaramdam ng paghihirap ng kanyang buhay. Ay noong una mga kapatid, kinausap na siya ng Panginoon eh. Pero wala pa rin. Mga kapatid, tuloy pa rin siya sa paggawa. Pero nung siya'y pinaghirap na ng Panginoon, mga kapatid, doon lamang siya lubos na bumalik mga kapatid sa Panginoon. Na pagtanto niya, muli niyang nakilala ang ating Panginoon mga kapatid. So yan po ang kwento ng chapter 33 ng ikalawang Kronika. Kasunod dito ang paghahari ni Amon na kanyang anak mga kapatid. Si Amon naman ay naglingkod ng 2 taon. Puro kasamaan lang ang kanyang ginawa. Sa dulo ay pinatay siya ng kanyang mga lingkod mga kapatid. Nagsabwat-sabwatan sila at pinatay siya ng kanyang mga kasama sa loob mismo ng kanyang bahay mga kapatid. Kaya masaklap yung paghari ni Amon mga kapatid. At ito ay sinundan ng kanyang anak naman na si Josias mga kapatid. At yung kwento naman ni Josias, yun naman ang ating pag-aaralan bukas mga kapatid. Okay, Brother Edmond, pray na po kayo. Brother Edmond. Okay po, manalangin po tayo mga kapatid. Panginoon, banal po naming Ama, aming Diyos na maparihan po sa lahat. Maraming salamat pong muli sa aming pong ginawang pag-aaral, pagbabasa, pakikinig ng inyong pong banal na salita. Ang papuri, pasasalamat po ay aming pong itinataas dyan sa kaitaasan at patuloy po namin kayong pinapasalamatan. Salamat po Panginoon sa katotohanan na amin lamang pong ipapahayag ang aming pong mga kasalanan. Tapat at banal po kayo o aming Ama na siyang
magpapatawad po sa amin po mga karumihan, sa amin po mga kasalanan, at patuloy kaming lilinisin sa lahat po ng amin po mga kalikuan. Maraming salamat o Panginoon, at patuloy po namin dalangin ang buong umagang ito sa aming pong programa God First Morning. Pangunahan po kaming lahat, sama po kami naroon, ang banal na Espiritu ang aming pong makasama. Pangunahan po ang mga magsasalita, ang mga manguna, ang speaker po namin mamaya, Pastor Jerry Stabilio, at patuloy pong ang datnan, ang bawat isa na naririto sa MS Teams, sa Facebook at sa YouTube, saan man po sila naroon ngayon, sa live, at gayon din sa mga kapatid po at mga kilala, kaibigan, o hindi man po namin kakilalang makakasumpong po nito, anuman pong oras nila ito makita sa kanila pong mga social media pages, ay matatnan sila sa maayos na kalagayan. Tapusin po nila ang programang ito na mapakinggan po nila ang magandang balita na nagmumula dyan sa kaitaasan, at makilala po nila ang aming pong Panginoong Hesus at tanggapin nila bilang kanila rin pong personal na tagapagligtas. Maraming salamat po. Ingatan po kami sa buong maghapong ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen. Okay, thank you. Okay, dapat na po tayo sa atin po video mga kapatid. Sige. Sa tamang panahon, Sounds. pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit
maliliit na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuaryo ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naunawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng Iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Amen. Salamat po. At tayo po dadako na sa ating pong devotional. Ma'am Musico, it's your turn. Reading and reflections with the Jesus Wins devotional. Ma'am Christine. Just open Happy na God ka. first morning po. God first morning, ma'am. Open niyo lang po ang camera niya po. Salamat po. Yan. Ang atin pong babasahin ngayong umaga mula sa aklat ng Jesus Wins ay may pamagat na ang kanyang pagnanais. Ang nagpapatotoo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, ako'y malapit nang dumating. Amen. Pumarito ka, Panginoong Jesus." Apokalipsis, Kapitulo 22, versikulo 20. Sinubaybayan ko ang pagkidnap sa isang teenager na si Elizabeth Smart mula sa Utah at ang kanyang pagdurusa sa pagkakabihag mula sa 5 ng Hunyo taong 2002 hanggang 12 ng Marso taong 2003. Mula noon, nabasa ko ang kanyang libro tungkol sa bangungot. Labis akong naantig sa paraan ng pagdiriwang ng Salt Lake City sa kanyang pagbabalik nang siya ay matagpuan. Pinalamutian ang buong bayan ng mga laso at lobo sa mga paboritong kulay ni Elizabeth, asol at dilaw. Tumigil ang mga negosyo sa pag-aanonsyo ng kanilang mga serbisyo at produkto at sa halip ay naglagay ng mga karatulang, "Elizabeth, welcome home." Ito ay pagdiriwang na nagpapahalaga sa 9 na buwang paghahanap kay Elizabeth. Nakauwi na siya. Nagnanais tayong lahat para sa ating makalangit na tahanan. Ngunit sa kabila nito, minsan ay nakakalimutan natin ang pagnanasa ng ating makalangit na Ama na bumalik tayo. Sa dulo ng aklat ng Apokalipsis, makikita natin ang huling paglalarawan kay Kristo na ginawa sa iba't ibang paraan. Na inuulit ang ilan sa mga paglalarawan kay Jesus na natagpuan natin sa simula ng aklat. "Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas." Nandoon si Jesus sa simula at nandiyan siya sa dulo ng ating kwentong makalupa. Ang huling mga salita ng muling mabuhay na Kristo ay naitala sa Apokalipsis 22, versikulo 20. "Oo, ako'y malapit nang dumating." Naririnig mo ba ang kasabikan, ang pagnanasa ng isang magulang na bumalik upang dalhin ang kanyang mga anak pauwi? Ang sagot ni Juan ay kumakatawan din sa pagnanasa ng lahat sa atin, na makasama ang ating tagapagligtas magpakailanman. Amen. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Oo, idagdag natin ang ating sabik na tinig. Amen. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Dumating ka na. Ito ang tunay na kasaysayan ng sangkatauhan mula sa simula hanggang sa kawalang hanggan. Nagwagi si Jesus at ang mga kidnapper ay natalo.
Ito ang kwento ng matagumpay na pagsagip sa mga anak ng Diyos na kinidnap, na naging posible lamang dahil sa malaking halaga na binayaran para sa atin sa krus. Maiisip mo ba ang mga makalangit na karatula? Mahal na anak, welcome home. Hindi na ako makapaghintay na sumama ang ating mga tinig sa sigaw. Nagwagi si Jesus. Kung humaharap ka sa pasakit at mga pagsubok ngayon, tandaan mo lang kung paano ito nagtatapos. Nagnanais si Jesus na yakapin ka at yakin ka pauwi. Purihin po ang Panginoon at tunay po na siya ay napakabuti. Tulad ng buong bayan ng Utah ay buong pananabik na naghintay at nagdiwang na makauwi si Elizabeth Smart mula sa 9 months na pagkakabihag sa kamay ng mga mapang-abusong kidnappers. Ang ating Ama sa langit ay matagal nang nananabik sa paghihintay na makabalik tayo sa kanyang piling. Sabi ni Jesus sa Revelation 22 verse 20, I am coming quickly. Ibig sabihin po nito, ang ating Ama sa langit ay hindi pabayang Ama. Sabik siyang isalba tayo at dalhin tayo sa langit. Ngunit may bahagi tayo na nais niyang mangyaring pagliligtas. Una, dapat tayong magtiwalang siya'y darating upang iligtas tayo sa kaawa-awa nating kalagayan sa kamay ng kidnappers na si Satanas. Pangalawa, dapat patuloy po tayong maghanda sa pagdating ng sasagip sa atin. Natilihin natin ang koneksyon sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia at pagsamba sa ating Panginoon. Pangatlo, ay dapat manatili sa atin ang pag-asa ng Kanyang pagbabalik. Kung may mga pagsubok man po tayong pinagdadaanan ngayon, alalahanin po natin na ito ay pansamantala lamang. Hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Sapagkat hindi magiging makahulugan ang Kanyang pagbabalik kung hahayaan po natin na ma-brainwash tayo ng kaaway at tuluyan na tayong magpasakop sa Kanyang kagustuhan. Kapag nasanay na tayo sa kaawa-awa nating kalagayan at tila nakakalimutan na natin ang ating orihinal na tahanan, ay hindi na po natin aasamin pa na makalaya. Kaya dapat po nating tandaan na binili tayo sa malaking halaga. Binayaran na ng Panginoong Hesus ng ransom at sigurado na ang kanyang tagumpay. Uuwi po tayo sa ating tahanan sa langit na bayan kasama ang ating Ama na naghihintay sa ating pong pagbabalik. Tayo po ay manalangin. Ano naming Diyos na makapangyarihan at mapagmahal ka po sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong pag-ibig at sa paghihintay sa amin. Tulungan mo kami na mamuhay ng tapat habang naghihintay sa pagbabalik po ng amin pong Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. 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 And thank you po, Ma'am Christine. God bless po sa inyo. Salamat po sa inyo pong reflections and reading sa atin pong devotionals. Sige, Brother Melvin, play na po tayo sa atin pong COP. Okay. Okay po. Saglit lang. So bago habang hinihintay po natin mga kapatid, pwede po kayong mag-comment or pakisurvey po ang ating mga kapatid kung saan banda po sila nahihirapan sa ating pong bagong platform para po i-demo po namin kung paano gamitin mga kapatid. So paki-assist lang po yung ating pong mga kapatid na medyo hirap sa bagong platform po natin. Pero hingin niyo po yung kanila pong feedback para po ma-demo po namin. May bukas ay bukas ng maga ay at saka mamayang gabi ay i-demo po sa atin pong Happy Me at saka sa GFM tuwing umaga. Siguro Brother Melvin ay araw-araw nating i-demo yung paggamit ng Android, sa paggamit ng Android tsaka sa paggamit sa laptop para po mas maging mapamiliarize yung iba mga kapatid. So, and then siguro yung video na yun, Brother Melvin, ay
po-forward din natin sa ating pong GC para po hindi na po para parang instruction na yon, mga kapatid. So kung meron po kung nahihirapan po yung ating pong mga kapatid na dati ay kasama natin dito, ay sabihin niyo lang po kung saan banda po sila nahihirapan para po makapagbigay po kami ng solusyon, para po makapag-demo kami na mas mapadali ang inyo pong pag-join sa ating pong bagong platform ng God First Morning and Missional Evening, ito pong MS Teams. So marami pong salamat. Okay, Brother Melvin. Sound. Sistematikong pagbibigay, systematic benevolence. January 3, offertory reading devotional. Ang systematic benevolence ay isang paraan ng pagsasauli ng ikapo at mga handog na nakatuon sa sinadya at sistematikong pagtatalaga ng porsyento ng ating kita para sa mahalagang gawain ng misyon ng Diyos sa buong mundo. Ang modelo ng proportional na ikapo at handog ay may pinagmulan sa buong Biblia at itinaguyod ng mga unang Adventist pioneers upang masuportahan ang mga manggagawa ng Ebanghelyo. Ito ay isang sistemang pinagplanuhan, sinadya at naaayon sa porsyento ng pagbibigay ng mga kaanib na nagbigay daan upang mabilis na lumago ang pamilya ng Iglesia ng Diyos. Isinulat ni Ellen White na, ang bagay na ito ng pagbibigay ay hindi dapat iasa sa bugso ng damdamin. Binigyan tayo ng Diyos ng tiyak na tagubilin tungkol dito. Itinakda niya ang mga ikapo at handog bilang sukatan ng ating pananagutan. At ninanais niya na tayo ay magbigay ng regular at sistematiko. Pagkatapos may hiwalay ang ikapo, ang mga kaloob at handog ay dapat ilaan ayon sa ipinagkaloob ng Diyos sa inyo. The Review and Herald, May 9, 1893. May kabuluhan pa ba ang systematic benevolence sa panahon ngayon? Oo, higit pa kaysa dati. Ang lahat ng gawain ng misyon mula sa paglilingkod ng lokal na iglesia hanggang sa malawakang pangangaral ng Ebanghelyo sa ibang mga bansa ay nagiging posible dahil sa inyong pagbibigay. Gayunman, sa maraming bahagi ng mundo, bagamat tumataas ang mga handog para sa lokal na pangangailangan ng iglesia, ang mga handog para sa misyon ay patuloy namang bumababa. Panawagan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pagbibigay ng ating mga handog sa unang Sabath ng taong 2026, tayo nawa ay mangako sa systematic benevolence para sa darating na taon. Maglaan tayo ng porsyento ng ating kita sa buong 2026 at sistematikong ibigay ito para sa misyon ng Diyos, kapwa sa lokal at sa buong mundo. Maraming salamat sa inyong tapat na pamamahala ng mga pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at pangakong handog, ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin at unahin ng Diyos. Amen. Thanks the Lord. Yan po ang sistematikong paghahandog. Okay, atin na po pagkaloob kay Pastor Jerry, ang ating pumahal na Pangulo, ang mensahe ngayong umaga sa Council on Stewardship. Pastor Jerry, God First Morning po. God First Morning po, Pastor Nelson. And God First Morning po sa ating lahat mga Good, kapatid. God First Morning. On behalf of our President, yours truly po, ang tatalakay ngayong umaga. Bukas ka ng cam para makita namin ang kapugian mo. Naka-block yung aking cam, hindi ko ma-open. Medyo naninibago po tayo sa ating bagong platform. Kanina Sige. ko po ito ginagalaw, pero bakit naka-block? Hindi ako Pastor makita. Jun, kasi nung pag-join mo dapat, ay bigyan mo ng, i-allow mo yung camera and mic. Siguro yung camera lang ang naka-allow, kaya hindi po yan ma-enable ngayon. Sa sana susunod na pag-join po, bago nyo i-okay po, make sure na naka-allow yung sharing ng camera at saka ng mic po.
Sige po. O kaya po ay tanggalin nyo na lang po ako na co-host siguro. Kanina po nakaka-open ako ng kami. Sir Melvin. Sige, try ko po. Tapos pakishare na lang po yung aking pong yan. Pag ganyan, pwede na po. Ayaw pa rin po. Ayan. Anyway, sige po. Tuloy lang po tayo para yung ating pong oras ay hindi po masayang. Siguro po ay kinakailangan sa susunod masigit pang matutunan po ito. Makikishare na lang po ng aking pong sinend po, sir, para po makita ng mga kapatid at ng ating mga kapatid sa online. Yan, nakikita nyo na po yung ating pong slides po, mga kapatid. Yan, malapit na. Yan, meron na po. Okay. So, sa bahagi ito, mga kapatid, ay ating pong pasalamatan ang Panginoon, ano ho? Sapagkat minsan pa tayo po ay binigyan ng pagkakataon upang ating pag-aralan ang bahagi ng kanyang naisin at kalooban dito po sa Council on Stewardship sa pamamagitan ng ating pong propetisa na kung saan ito po ay pinamagatang intelligence and purity in every transaction. So sa Tagalog, ito po ay katalinuhan at kadalisayan sa bawat pakikitungo. Pastor Joseph, dali, babaguhin ko yung sharing. I-stop ko yung Sige sharing. po. Ayan. So dito po mga kapatid, sa bahaging ito kung titingnan po natin sa panahon po ni Mrs. White, ano ho, ay lumalawak ang industriya at negosyo at marami ang nahuhulog sa kasakiman, panlalamang, pandaraya at pagkamakasarili. Kaya dito po ay sumulat po siya sa Review and Heralds, ano ho, yung kanya pong sulat ay pinamagatan niyang Work in Christ Lines, na kung saan dito po ay idiniin ni Mrs. White o ni Ellen G. White yung mahalagang katangian ng pagiging isang Kristiyano, na pagkatapos nakaalam ng kalooban ng ating Panginoon ay dapat mahayag sa kanyang buhay, sa kanyang katauhan ang mahalagang katangian yun. Yun po ay sa Biblia, ito po ay tinatawag na kabanalan. Ano po? Kung titingnan natin, kaya dyan po sa ating pong slides, sa susunod pong slides ay makikita natin, idiniin niya doon sa Council on Stewardship, ano ho, page 144. Kaya mariing sinabi ng ating propetisa na sabi niya, ang kabanalan sa Panginoon ang dakilang katangian ng Kristiyano, gaya ng kanyang manunubos, mga kapatid. Kaya dito sa bahagi ito, titingnan natin maging sa banal na kasulatan. Ito po ang pinakadalisay, pinakamarilag na katangian na dapat ang isang anak ng Diyos ay napakahalaga na magkaroon siya ng tinatawag na kabanalan. Ano ho? Kagaya ng naisin ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa panahon na tayo po ay tumanggap sa Kanya, kinilala siya bilang tagapagligtas ng ating pong buhay, mga kapatid, ano po, ay napakahalaga na yung tinatawag na holiness o yung kabanalan, gaya ng ating Panginoong Hesus, gaya ng kanyang Ama, ano ho, sa kadyusan, ay kinakailangang mabalutan ng tinatawag na kabanalan, sapagkat ito po ang dakilang katangian ng kanyang likas. At gayon din tayo, mga kapatid. Kaya naman, dapat sa atin hong buhay ay makita sa susunod po na slide. Sa lahat ng bahagi ng ating buhay, mga kapatid, ay napakahalaga na tayo po bilang mga Kristiyano ay mabuhay sa lahat ng antas ng ating gawain at pananampalataya, ay mahayag yun pong kabanalan. Ano ho? Yung katapatan, pagiging makatarungan at responsableng pangangasiwa ng mga biyayang ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Yung buhay nila noon ay kaya na rin ng buhay natin ngayon, na
maraming mga pag-unlad ng technology. At sa kanilang buhay noon ay pinag-iingatan ng mga kapatid na huwag ma-inboard ng masyado o mahilig ang kanilang puso. Ano po mga kapatid, sa maaring maging takbo ng sanlibutan. Kaya si Mrs. White sa kanya pong sulat sa Review and Herald, doon sa pamagat ng kanyang aklat na Work in Christ Lines, ay dinidiin niya talaga na napakahalaga yung kabanalan at katapatan ay dapat siyang maging matuwid na landasin ng isang Kristiyano. Maging patas sa lahat ng transaksyon, maging responsable at huwag kalilimutan mga kapatid na ang ipinagkatiwala ng lahat ng Panginoon sa ating mga buhay ay dapat ito ay ikakapamuhay natin palagi na ayon sa naisin at kalooban ng ating Panginoon kung paano po mahayag yung pong tinatawag na holiness to the Lord mga kapatid. Sa banal na kasulatan, mahalaga po yung katangiang ito mga kapatid. Sapagkat dito po sa ating slides, kung titingnan natin, ito ay nahayag sa aklat ng Exodus chapter 28 mga kapatid. Yung bahagi ng tinatawag na holiness to the Lord mga kapatid o yung kabanalan sa Panginoon. Ito pala mga kapatid, kung titingnan natin sa Exodus chapter 28, itong tinatawag na kabanalan sa Panginoon ay siyang katangian ng mga Kristiyano o mga mananampalataya na maliligtas. At ito rin mga kapatid ang ginagamit nung panahon na ang pinakapunong saserdote ay naglilingkod sa kabanal-banalang dako. Mula doon, kung titingnan nyo dyan po sa ating slides, doon sa noon ng pinakapunong pari o saserdote mga kapatid ay nakaukit yung tinatawag na kabanalan sa Panginoon. At maging si Mrs. White, in-emphasize niya ito na doon sa mga taong patuloy na masusumpungan ng ating Panginoon na magiging tapat na katiwala. Kaya sa Revelation may nakahayag na doon sa mga maliligtas ay merong nakasulat sa kanilang noo na yung pangalan na yon, yung kakaibang pangalan, ay doon nakaukit ang karakter ng ating Panginoon. Na yung mga naligtas doon mga kapatid, dinalisay sila hindi sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Dinalisay sila hindi sa pamamagitan ng mga bagay na mabubuti na kanilang nagawa, kundi sila'y dinalisay at naligtas sapagkat ang karakter na kanilang ipinamuhay ay siyang karakter ng ating Panginoon. At yung karakter na yon ay yung tinatawag na kabanalan sa Panginoon mga kapatid. Kaya naman sa bahaging ito, kung titingnan natin, ipinapakita nito na ang kabanalan ay hindi lamang para sa loob ng simbahan mga kapatid. Kundi pati sa trabaho, sa negosyo, sa pakikitungo sa tao at sa buong pamumuhay. Kinakailangan mahayag yon mga kapatid. Maging tayo man ay nasa loob ng iglesia, maging tayo man ay nasa labas ng iglesia, ano man yung ating ginagawa, napakahalaga na idinidiin dito ng ating propetisa ng katangian ng ating Panginoon bilang Kristiyanong kumilala sa Kanya, tumanggap sa Kanya, pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay mahayag ang kabanalan ng ating Panginoon. Sapagkat dito po sa slides natin na susunod sa unang Pedro Kapitulo 6:16, ang sabi ay, sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Kaya pala tayo po mga kapatid sa ating buhay na may kahinaan ay sinisikap ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na ang ating buhay ay maging banal. Gaya ng itinuturo sa atin sa ating araling ito. Ng ating pagkatao, kinakailangan ay mahayag sa atin ang katangian ng ating manunubos sapagkat siya ang ating tunay na halimbawa ng ating pagiging banal mga kapatid. Kaya naman sa bahagi ng kabanalan sa Our High Calling sa page 214,
Ang sabi po dyan, ang kabanalan ay kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ano ho? Ang tumatanggap sa tagapagligtas ay binabagong muli sa tunay na kabanalan. Nakikita natin yan mga kapatid. Ano po? Napakagandang aralin ng buhay sa pagiging isang tapat na katiwala. Na sa panahon na ang tao tinanggap ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, ano ho, ginawa silang katiwala. Yung kabanalan tunay na makikita natin, pinag-aaralan naman natin sa Biblia yun mga kapatid. Hindi, katulad ng sinabi ko sa atin kanina, sa pagbubukas ng ating aralin na hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng ating pagpapakabait, hindi ito nakukuha sa pamamagitan ng mga bagay na nagagawa nating mabuti. Unless na talagang ibigay ng isang Kristiyano yung kanyang puso sa Diyos at pahintulutan niyang pamahalaan siya ng kanyang kapangyarihan, doon lamang magkakaroon ng bisa, ano ho, yung katangian ng ating Panginoon Diyos na kabanalan. Sapagkat ang sabi diyan, yung daw kabanalan, ito daw ay kaloob ng Diyos. Kaya simulat sa pulpaman mga kapatid, ang pagiging dalisay na stewardship ng ating Panginoon ay kanyang inihayag na doon sa mga taong kikilala sa Kanya, sa mga taong tatanggap sa Kanya. At sa panahon na tinanggap natin ito, pinalubog natin sa ating mga puso at isipan mga kapatid, ito ay magkakaroon ng malalim na tatak sa ating mga puso at sa ating mga buhay. At ito ang magiging kadalisayan ng ating paglilingkod samantalang tayo nag-aantay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ang isang Kristiyano na nagsuko ng kanyang buhay sa Diyos, pamamahalaan ng Diyos ang lahat ng kanyang mga gawain. Kaya doon ay mahahayag yung naisin ng ating Panginoon na kanyang katangian na kabanalan. At ang pagiging mananampalataya, sabi diyan, sa panahon na isinuko niya yung kanyang buhay sa Panginoon, yung kabanalan na yon ay madadalisay sa kanyang buhay, ang katangian ng ating Panginoon, na tinanggap sa ating Panginoon bilang personal niyang tagapagligtas. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, mahalaga sa ating buhay pananampalataya ang pagkahayag ng mga bagay na ito sa ating pong mga buhay. Sa next slide po natin, meron pong isang tao ang nagsabi na ang sabi niya, mas marami akong natututunan tungkol kay Jesus sa katapatan ng isang karpintero kaysa sa maraming sermon. Mahalaga po ito mga kapatid, tunay po ito. Marami man tayo mga magagandang sermon na naririnig mga kapatid. Pero kung hindi naman madadalisay sa ating mga buhay, ang kabanalan, katangian ng ating Panginoon, wala ring saysay. Kaya mas maigi mga kapatid na tayo sa ating buhay, sa tulong ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, mahayag sa ating buhay ito na tayo bilang kanyang mga katiwala ay makita sa atin yung katangian ng ating Panginoon. Sabi nga, ang kinakailangan ay maging walking Bible tayo. Hindi lamang ho sa pamamagitan ng ating mga sinasabi, kundi mahalaga ang pagiging katiwala mga kapatid ay patuloy na nadadalisay sa ating pong mga buhay. Kaya naman mga kapatid, sa susunod po na slides, ang tunay na kabanalan ay nakikita sa lahat ng uri ng trabaho at pakikitungo sa tao. Ano po mga kapatid? Kaya sa lahat po ng ating mga transaksyon, ang sabi po ni Mrs. White sa Testimonies for the Church, paragraph 4, page 572, na ang sabi niya, every business transaction should be perfect, straight, in your business dealings. Let no thread, sabi niya, of selfishness be woven into the work. Maganda po ito mga kapatid. Ang bawat pakikipagkalakalan po sa ating buhay bilang mananampalataya, lahat ng ating ginagawang transaksyon ay dapat na maging ganap at matuwid mga kapatid. Sa mga
pakikipagnegosyo natin, sa lahat ng ating transaksyon, mga kapatid. Idinidiin ni Mrs. White niya na ang sabi niya ay wag daw ho dapat mahayag ang anumang hibla ng pagkamakasarili. Sapagkat ang sabi diyan, dapat hindi ho ito matagpi sa lahat ng uri ng ating gawain. So ibig sabihin, palagi kong sinasabi mga kapatid sa lahat ng ating presentation, yung katapatan ng ating puso sa anumang antas ng ating kalalagayan, ano ho, ay laging hinahanap ng Diyos ang pagiging tapat na puso bilang kanyang katiwala. Ang sabi pa po niya sa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, page 335 to 336. Sabi niya, ang mga Kristiyano ay ligtas lamang kapag ginagamit nila ang salapi ayon sa paraan ng Diyos. Amen po mga kapatid. Kaya dito Amen. po ay malinaw sa ating sa mga buhay, ang partner talaga natin ay ang ating Panginoon. Kapag ang ating mga business transaction, anumang bahagi ng ating buhay mga kapatid, ay inihiwalay natin na partner natin ang Panginoon, magkakaroon talaga yung ating mga puso, titibok talaga sa ugaling pagiging makasarili. Iisipin natin na kaya nating imaniobra ang buhay natin sa ating sarili lamang na hiwalay sa Panginoon. Pero hindi yon ang layunin at plano ng Panginoon sa ating pong buhay mga kapatid. Kundi hayag ang katotohanan mga kapatid, ang ating pagiging mananampalataya, ang ating pagiging Kristiyano. Ang sabi diyan, magiging ligtas lamang tayo kapag ginagamit natin ang mga bahagi ng ating buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon sa paraan ng Diyos. Maganda po ito mga kapatid. Sa paraan ng Diyos, hindi po sa paraan ni Pastor Barredo, hindi sa paraan ni Numan, kundi ang sabi diyan, sa paraan ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa katapus-tapusan, nais ko pong i-appeal ito sa inyo. Nais ng Diyos, ang sabi po diyan, na ang kanyang bayan ay mamuhay na may katalinuhan, kalinisan, katapatan, at kabanalan. Na ang anyo, katangian ng ating Panginoon, na pagiging tapat, na tayo'y kanyang pinagkatiwalaan, ay nais din niyang maging tapat, maging malinis, at ganun mga kapatid, gaya ng kanyang katangian, magkaroon din tayo ng kabanalan gaya ng ating manunubos. Upang sa ganun mga kapatid, sa lahat ng ating mga galaw, sa lahat ng ating mga transaksyon, pakikitungo sa tao ay patuloy na mahayag sa atin ang katangian ng ating Diyos. Ito pong aking dalangin, pagpalain po ang bawat isa sa atin. God first morning po sa ating lahat. Amen. Amen. Salamat po, Pastor John, sa isang magandang katalakay sa Council on Stewardship, mga kapatid. So, kaya nga po mga kapatid, ang pamagat nito ay ang tinatawag na intelligence and purity in every transactions. Gusto makita sa atin ng Diyos ang kabanalan mga kapatid, at ang kabanalang ito ay nagmumula lamang sa atin pong Panginoong Hesus. So intelligence and purity must be seen in every followers of Jesus. Makita sa atin lahat mga kapatid ang bagay na ito. Kahit pa sa atin pong mga pananalapi, yung tinatawag na intelligence, may karunungan at may kadalasayan sa bawat transaksyon na atin pong ginagawa mga kapatid. Okay, so dako na po tayo sa atin pong acts of prayer. Pastor David and Brother Edmond, kayo na po ang manguna sa atin pong acts of prayer, sa atin pong adoration and confession, si Brother Edmond, at ni-replace niya si Pastor Salarsa. Tama ba? Ni-replace niya si... hindi, mali.
Sige, ako na lang po sa Acts and Confession ako na lang. Ang replace para Brother Edmond ay sa reading pala siya. And then sa Thanksgiving and Supplication ay si Pastor David Claveria. Pastor Dave, are you here? Are you still here? Open the cam. Yes, Open your Pastor. cam. Okay, sige po. Tayo po ay mananalangin na 1 minute na panalangin para po sa pangkalahatan, and then susundan ko na po at susunod po si Pastor Dave. Brother Edmond, Brother Melvin. Sound. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos na mahabagin sa lahat. Kayo po ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Kayo ang Diyos na makapangyarihan, dakila, mapagmahal at punong-puno ng kahabagan. Ngayong umaga, kami Panginoon ay nagpapasalamat sa inyo. Nagpapasalamat kami sapagkat tunay na kayo ay nagliligtas sa aming pambuhay. Nagpapasalamat kami sapagkat kayo ang Diyos na dumidinig ng lahat ng aming pundalangin. Nagpapasalamat kami sapagkat kayo ang Diyos na tapat, hindi nagkukulang, hindi nagmamaliw. Opo Panginoon, sa umagang ito ay amin pong hinihiling ang kadalisayan ng aming pong buhay ay ipagkaloob sa pamagitan ng banal na Espiritu. At himukin kami patungo sa pagbabago ng buhay. Himukin kami patungo sa pagpapatawad at pagsisisi. Na kami Panginoon ay tunay na maraming kasalanan, maraming pagkukulang, at maraming mga kasalanang nagagawa sa inyo pong banal na harapan. Opo dakilang Diyos, kami ay mga taong may hina, mga taong patuloy na nagkakasala. Patuloy kaming lumalapit sa inyo. Sa luklukan ng inyong away, kami ay lumalapit upang hingin na kami ay patawarin sa lahat ng amin pong mga pagkakasala at pagkukulang sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagmahal at dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat kami Panginoon sa inyo pong butihan, pag-ibig, malawak na biyaya. Dahil po sa bagay na ito Panginoon, ay naranasan namin Panginoon ang inyo pong pagkalinga, ang inyo pong paggabay sa aming buhay. Sa oras na ito, dakilang Diyos, aming pong inilapit sa inyo ang inyo pong mga lingkod, si Pastor Nelson Antonio, Brother Edmond Sabio, Pastor David Claveria, Ma'am Christine Mosico, and Pastor June Barredo. Salamat po Panginoon Diyos sa inyo pong mga anak na ito na patuloy naglilingkod sa inyo pong harapan Panginoon. Pari po ba Panginoon Diyos na samahan pa po sila ang patuloy niyo Panginoon Diyos na biyaya ay maranasan nila sa araw-araw Panginoon.
upang sa kanila pong paglilingkod kasama ang kanila pong buong sambahayan, Panginoon, ay maranasan ang inyo pong kabutihan. Patuloy na sila po ay lumago sa pananampalataya at higit sa lahat, Panginoon Diyos, mas lalo pang maging mas malapit sa aming Panginoon na aming Diyos na tagapagligtas. Sapagkat sa pamamagitan nito, kami ay maging mapagpala, Panginoon, sa aming pinaglilingkuran. Gayun din, dakilang Diyos, ang aming daily spiritual empowerment and God First Morning and Missional Evening. Salamat, Panginoon, sa platform na ito upang patuloy na mapabatid ang inyo pong pag-ibig, kabutihan at biyaya, Panginoon. At higit sa lahat, ilapit amin sa inyo ang aming pong sarili, ang aming mga kapatid, ang aming pamilya. At higit sa lahat, maraming mga kaibigan namin ang mapabutan ng mabuting balita. Ayun din, Panginoon Diyos, ang CLPM Headquarters Project, Every Family a Builder. Salamat, Panginoon Diyos, sa pribileyo na kami po ay maging kabahagi ang bawat pamilya. Salamat sapagkat sa inyong katapatan, kami rin po ay patuloy na nagtatapat sa inyo, Panginoon, upang aming mahihandog ang inyo pong kabutihan, Panginoon. Higit sa lahat, ang pagpapalang ito ay maging kabahagi ng inyong pong kalwalatian sa pamagitan po ng pagpatayo ng headquarters Dakilang. Ito ay palataya na kayo pagtatapos, Panginoon. At kayo din po ang magbigay ng mga pangailangan upang ang inyong pong pangalan ay may walhati sa project na ito, Panginoon. Ayun din, dakilang Diyos, ang nalalapit na SSPM workshop nagganapin ngayong May 23 sa Klaa. Salamat, Panginoon Diyos, sa patuloy ninyong pagbahagi ng mga training na ito upang patuloy na kami po ay makapaglingkod sa inyo pong bayan. At higit sa lahat, maisanay ang mga kapatid sa Sabbath School at Personal Ministry. Kaya din, dakilang Diyos, aming dinadalangin ang krusada at mga ibang helyo or evangelism na gaganapin sa Bukaran State Church sa May 10 to 22. Sa Sibol, Bataan, sa May 10 to 22. Sa Purok 3, Sinipit, sa May 18 to 22. Sa Crusade sa Chaong Church na magsisimula sa May 16 to 22. Ang Medical Mission Palapala sa San Ildefonso sa May 24. Sa San Leonardo Gapan with Paco sa May 1 to 30. Sa Palapa and Upig Church sa May 20 to 30. Sa Batuan, Batolan sa May 27 to 30. Yamanin, Aurora, Santa Lucia, San Miguel, ngayong May 20 to 29. Ang aming pong mga literature, evangelists, publishing leaders, directors, and all customers. Ayun din ang bawat literature evangelist sa bawat iglesia, publishing ministry seminars sa June sa Baguio, Dakilang Diyos. Dakilang Ama, maaari po ba na kayo po ang manguna, Dakilang Diyos, sa maggawain upang sa aming pong paglilingkod, Dakilang Diyos, ang banal na Espiritu ay siyang manguna, Panginoon. At higit sa lahat,
mapukaw ang bawat damdamin, Panginoon, na ang aming mapapaglilingkuran. May hatid sila sa aming Panginoon Hesus na aming pong tagapagligtas, na aming pong tagapagtubos, dakilang Diyos. Maaari po ba samahan ang mga organizers, ang bawat mga care group, mga pastors, mga kapatid, na mangunguna sa paggawain na ito, Panginoon. Biyaan na magandang kalusugan, kalakasan, magandang panahon upang maisulong, dakilang Diyos, ang gawain ito at maraming makaluluwa ang makilala ang aming Diyos na aming tagapagligtas. Salamat, Ama, sapagkat hindi niyo po pabayaan ang inyo pong gawain ito at mawalhati ang inyo pong pangalan at higit sa lahat, Panginoon Diyos, ay lapit ang bawat isa sa aming Panginoong Jesucristo. Ngayon din, dinadalangin namin ang aming mga kapatid ng mga naulila, dakilang Diyos. Patuloy silang samahan, palakasin, lalo higit sa pamilya ni Levi Salandan. Sa naulila niya, Panginoon Diyos, sa kanya pong pagpanaw. Patuloy pa rin Diyos na palakisin sila. Patuloy na yakapin niyo po, Panginoon. Kayo din po, Panginoon Diyos, ang maghatid ng inyo pong comfort sa tahanang ito. Gayon din sa mga pamilya at kaibigan ni Freya Austria sa kanya hong pagpanaw. Sa pamilya ni Mauro Lopez, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat hindi niyo po sila iiwanan. Pagkos kayo po, Panginoon Diyos, ang mag-alalay sa kanila sa kabila ng kanila pong paginagpis at kalungkutan, Panginoon, sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Panginoon Diyos, patuloy ninyong ituon ang aming pong panampalataya at matibay na panghawak upang sa inyo pong pagbabalik, Panginoon, kami ay magkaroon ng pag-asa na ating mahal sa buhay. Dahil sa salubong sa aming Panginoon sa napakintangin at kami ay magkasama-sama ng pawalang hanggan doon sa bayan ay nihanda ng aming dakilang Diyos. Kayo po, Panginoon Diyos, ang balakas sa kanila sa oras na ito. Hindi, Panginoon Diyos, sinadalangin namin ang kalusugan, kagalingan at kalakasan espiritual sa aming mga kapatid, kasi Elijah Manalos, Tori La Chica, Corazon Barangan, Pastor Ray Letran, Jerry de la Cruz, Wilfrido Niposeno, Isaiah Ariate, Natividad Bacani, JB Gilalas, Marcos Espirito, Peli Gutcheco, Brother Joshua, Sister Nanette Fabian, Raj Pipito, Jordan Sanchez. Panginoon, batid niyo po ang kanila pong kalagayan sa oras na ito. Pari po ba, Panginoon Diyos, na samahan po sila at patuloy na ang tayabanan, Panginoon, kalingahin, higit sa lahat, Panginoon Diyos, biyaan ng patuloy na kalakasan, tandang kalusugan, at kalakasan sa aming pong espiritual na buhay. Patuloy kami magtatapat sa inyo, Panginoon, hanggang sa inyo pong pagbabalik. Salamat, Panginoon Diyos, na hindi niyo po sila iwanan at patuloy niyo sila samahan, Panginoon, sa kanila pong pagpagaling sa oras na ito. Pagpalain po ang kanila pong pamilya na representahan. Salamat po sa pagtugon ninyo sa aming panalangin. Patuloy kami linisin sa aming mga pagkukulat at pagkasala sa inyong harapan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Okay. Brother Melvin, pa-share nga ako ng kwan. Mag-announce lang ako ng kaunti. Pa-share nga ako ng aking ibinahagi sa iyo.
So, mag-announcement lang po ko mga kapatid bago tayo dumako sa ating closing song. Pa-share ako. Meron po tayong weekly online programs mga kapatid. Ito po ang atin pong, kung kanpo ninyo, mapapansin nyo po, every 5 o'clock ay meron po tayong programa mga kapatid. Araw-araw po yan meron pang programa ang Communication Department. So every Monday po alas 5 ng hapon ay meron po tayong programa Una ang Diyos. Yan mga kapatid, tutuloy-tuloy po yan hanggang sa makarating po tayo sa atin pong missional evening. Yun naman pong Tuesday ay ang Discovery Bible Talk. Kaya imbitahan niyo po. Ito pong Discovery Bible Talk ay para po sa mga non-Adventist ito o para sa atin pong lahat. I-share niyo lang po yung link ng Central Luzon Provinces Mission. Then Wednesday po, panalangin at pag-asa. Kung napansin niyo po kagabi, meron na po yan, nagsisimula na po yan mga kapatid. Panalangin at pag-asa. So yan po. And then pagkatapos po noon, yung Thursday po natin, lessons from the scriptures. Ayan po mga kapatid, pinangungunahan po tayo dyan ni Pastor Ernie, Pastor Junel at Pastor James Lutilla. And then, yung pong ating pong Trust Talk, tuloy na po yan. And then yung ating pong CLPM Newsline, yung pagmimisyon sa gitnang Luzon. Yan po yung mga balita sa Bukidnon mga kapatid, dito po sa Central Luzon Provinces Mission. And then, yung pong, wag po natin kakalimutan that every Saturday, meron tayong pong family time. Nagsisimula po yan na 7 o'clock tuwing umaga mga kapatid, hanggang sa makaabot po tayo ng Sabbath School program. So ito po mga kapatid, share po ito sa atin pong mga iglesia para mas marami pong makinabang ng mga kapatid na tuwing alas 5 po ng hapon ay meron po tayong weekly online programs. Monday, Una ang Diyos. Tuesday, Discovery Bible Talk. Wednesday, Panalangin at Pag-asa. And Thursday, Lessons from the Scriptures. And Friday, ang Trust Talk and CLPM Newsline. And then Saturday, ang atin pong Advent Family Time. Maraming pong salamat mga kapatid. Okay, closing song na po tayo. Maraming pong salamat sa inyo po. Umabot po tayo ng 70 plus dito po sa atin pong MS Teams at sa atin naman pong live mga kapatid ay marami din pong nakakasubaybay. So ulitin ko po, paki-check nyo lang po sa atin pong mga kakilala, kapatid, kaibigan, mga leaders ng iglesia na hindi pa nakaka-join. Please ask them and assist them para po makapag-join po sa atin pong bagong platform, ang MS Teams. So mag-play po kami mamayang gabi at bukas, isang linggo, para po ma-aware po yung mga kapatid. Mag-play po kami ng demo paano po mag-join sa atin pong MS Teams na bagong link ng atin pong Central Luzon Provinces Mission, ang atin pong God First Morning and Missional Evening. Maraming salamat po. Sige po, closing song po tayo. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak nakakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ang pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating puso't isip sa Kanya ito. Di kaput hando
sustento at dunong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pasan, sa mga suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't walhati sa kanya Salamat po, dakilang Diyos, sa inyo pong mga banal na salita na siyang nagpaalala sa aming mga buhay ngayong umaga. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga pagkakataong kami po ay nagiging makasarili, hindi tapat o hindi makatarungan. Linisin niyo po ang aming mga puso at tulungan niyo po kaming mamuhay na may kabanalan sa bawat bahagi ng aming pong mga buhay. Turuan niyo po kaming maging tapat sa lahat ng transaksyon na aming ginagawa araw-araw. Maging patas kami sa aming mga kapwa at maging responsable kami sa mga pagpapalang inyo pong ipinagkatiwala sa aming pong mga buhay. Naway palaging mahayag at makita sa aming mga buhay ang karakter ng aming Panginoong Hesus. Gawin mo po kaming ilaw sa mundong ito, Panginoon, at tulungan mo kaming mamuhay na may kabanalan hanggang sa inyo pong pagbabalik. Salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin. Ito pong aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, nagtataas si Pastor Laudy ng kamay. Pastor Laudy? Pastor Laudy, tataas po kayo ng kamay. Amen. Okay, amen mga kapatid. So maraming salamat po. Sige po. Okay, maraming po salamat mga kapatid. Purihin ng Diyos. So patuloy lang po nating i-share ang ating pong screen, ang ating pong link ng MS Teams para po dumami pa po tayo at tulungan po ang mga kapatid na kung paano gumamit sa bagong platform ng ating pong DSE, Daily Spiritual Empowerment mga kapatid. Okay, so maraming pong salamat mga kapatid. Benediction na po tayo. O ang ating pong chanting. Brother Edmond. Disciples of Jesus Christ, who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for his soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central to this mission, pursue this mission through Christ-like living, communicate, Okay. Naglag na. Naghang. Naghang. Sige. Naghang na po. Di ko alam. Naghang ba sa inyo, friend? Okay naman. Naghang. Check po ulit natin. Take Sige, check mo nga. Kaya tayo, sige.
Take 2 po. Naghang, Pastor. Mission statement. Make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people their everlasting gospel of the three angels' messages in preparation for his soon return. Our Son, guided by the Bible and the Holy Spirit, central throughout his mission, pursue his mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. I envision every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first and you will never be last. Okay, mga kapatid. Benediction po tayo. Pastor Joey, dito ka ba, Pastor Joey? Benediction. Okay. Benediction po tayo. Sige, Palain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Pasikatin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at ikaw ay kahabagan. Ituon nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Ngayon at magpakailanman sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. Sige po. Oh, Amen. Amen. And then, okay. Morning po. Mga kapatid. And Good morning po. Good Good morning. morning po sa lahat. Salamat po Pastor Nelson sa panguna. Salamat din sa mga kapatid sa inyo pong patuloy na pagtatalaga. Bagamat taga-adjust po tayo sa ating bagong platform. Pero ang ating pong dedikasyon ay magpapatuloy at hindi po matatawaran. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Salamat din po kay Sir Melvin, Sir Edmond at kay Sir Ivan sa ating pong backstage. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Good morning. Salamat po. Salamat. Morning, Jairel. Amen, amen. Jairel. Yes. Morning po. Friday morning. Good morning. Morning, Kuya Monching. Hi. Good morning, Jairel. Good morning, Marika. Bilang na si Jairel. Wala nang announcement, Jairel. 5. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye. Bye-bye po mga kapatid. Bye po. Follow po yung Facebook page ng CLPM para po sa mga announcements. Morning po, Pastor Barreto. Good morning po, Brother Edmund. Po, Sister. Morning, Jared. Good morning, Jared. Bob. Alright, so mga kapatid, paalam na po hanggang sa muli. Bye-bye po. Salamat din po sa lahat. Bye.